dito po sa isang tanong naman ng isa natin pong panauhin sa ating Bible exposition tungkol dito sa New World Order na ang sinasabi po niya ay kagagawan daw ni Bill Gates at ng mga milyonaryo na taniman ang tao ng microchips sa kamay. At kanya pong inaalam doon ay kung may kaugnayan ba daw yung microchips na yon doon sa 13:15 hanggang 18 ng Apokalipsis. At kung wala daw at sakali daw ba na ito ay gagawing mandatory ng pamahalaan na ilalagay ang microchips, ano daw po ang dapat na gawin na yung iba't ibang mga nakapaloob tungkol dito sa mga tanda po na ito sa kanang kamay at sa noo na kagaya po ng itinatanong nitong si kapatid na Mark Galit. Lumalaganap yan ngayon eh. Iyang paniniwala ukol sa microchips at para bang yung microchips, yun ang magiging tanda ng Antikristo. Sa paniniwala ng pinapalaganap ito ng mga pastor. Karamihan dyan mga pastor ng born again. Siguro maglagay tayo sa screen, magkaroon lang ng ideya ang ating mga kababayan ng kanilang paliwanag tungkol dyan sa microchips. Ba't yun ang sinasabi nilang tanda ng Antikristo ng 666. At isa pang bagay na gusto kong mapansin ng ating mga kababayan sa bagay na ito, yung New World Order na yon. Marami nang nag-ano niyan eh. Marami nang nagtangka niyan. Ang isa sa may tangka niyan ay ang Masonry. Hindi ako naniniwala na magagawa yan ng Masonry lang nung maliit na grupo na yon ng mga nagtuturo ng pagliligaw sa tao na kahit sinong Diyos pwede daw sambahin ng mga mason. No, napakababaw na panluloko sa kapwa. Magtuturo ka ng prinsipyo, magtuturo ka ukol sa Diyos, tapos pamimiliin mo ang tao ng Diyos na kanilang sasambahin. Yang ginagawa ng mga mason na yan, malaking panluloko sa kapwa-tao yan. Tingnan nyo, basahin natin sandali itong tinuturo ng mason para sa mga kapwa nila tao. Ito'y nandoon sa kanilang official website, formermasons.org. Official website ba yan ng Masonry, kapatid na technician? Ito ay isang third-party website na kinumpirma naman ito ng Masonry. Mabuti basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi sa page 6 ng The Craft and its Symbols by Alan E. Roberts. You have learned that Freemasonry calls God the great architect of the universe, or Gaotu. This is the Freemasons' special name for God because he is universal. He belongs to all men, regardless of their religious persuasion. All wise men acknowledge his authority. In his private devotions, a Mason will pray to Jehovah, Muhammad, Allah, Jesus, or the deity of his choice. In a Masonic lodge, however, the Mason will find the name of his deity within the Gaotu. Ito, isang simpleng panluloko para makakuha ng miyembro ang Mason. Ang Mason pwedeng mamili, all wise men, sabi nila, acknowledge his authority. In his private devotion, a Mason will pray to Jehovah, Muhammad, Allah, Jesus, or the deity of his choice. Tingnan niyo yung kalokohan niyang sinasabi na yan. Pwede ba namang ikaw ang mamimili ng Diyos mo? Hindi prinsipal yun eh, katarantaduhan yun. Kalokohan yun, stupides ang sabi sa Kastila, o sa Ebreo ay naubaul. Ka-stupiduhan na mamimili ka ng sarili mong Diyos. Ang Diyos yung makapangyarihang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng piliin. Pwede ka raw manalangin kay Jehovah, pwede ka raw manalangin sa deity of your choice. Ba't meron kayong sarili nyong Gaotu? Kayong mga Mason, kundi ba nasisiraan ang ulo nagturo sa inyo? Ang pangalan ng kanilang Diyos, Gaotu. Oh. Bakit? Ba't meron ka nilagay sarili mo? Pwede naman palang manalangin kahit sino mapili mo. Ibig sabihin, gusto nyo lang mangumbinsi ng mga tao maniwala sa katarantaduhan ng Freemasonry. Kung ating pag-uusapan ito, kukulangin ang oras natin dito sa mga Mason eh. Pero hindi ito ang ating topic. Kasi isa lang yan sa mga grupo na nagsasabi ng New World Order. Yung sinasabi naman ng mga born again na magkakaroon ng New World Order na ang nag-uumpisa raw ay si Bill Gates. Paano mo naman sasabihin totoo yan? Idinideny naman ni Bill Gates yan. Basahin natin ang ulat na galing doon sa balita, sa CNBC. Basahin natin to, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi naman, Bill Gates denies conspiracy theories that say he wants to use coronavirus vaccines to implant tracking devices.
July 22, 2020, CNBC. Billionaire Bill Gates on Wednesday denied conspiracy theories that accuse the tech mogul and philanthropist of wanting to use coronavirus vaccines to implant tracking devices in people. Gates, whose foundation has donated millions to coronavirus vaccine and treatment research, addressed a poll from Yahoo News YouGov survey that found 28% of U.S. adults believed a debunked conspiracy theory suggesting Gates planned to use a potential vaccine for COVID-19 to implant microchips in billions of people to monitor their movements. We need to get the truth out there, Gates, the co-founder of Microsoft and co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, said during an interview on CBS News. I hope it'll die down as people get the facts, he said, adding that he wants to bring the coronavirus pandemic to an end. There are no FDA-approved drugs or vaccines for the coronavirus, which has infected nearly 15 million people worldwide and killed at least 617,415 in more than 6 months, according to data compiled by Johns Hopkins University. There are more than 100 vaccines under development, according to the World Health Organization, with 23 vaccines already in human trials. In February, the Bill and Melinda Gates Foundation said it was donating $100 million to vaccine research and treatment efforts for the coronavirus. It was announced as part of the WHO's request for $675 million in contributions to fight the spread of the virus. In June, the foundation pledged an additional $1.6 billion to the Gavi Vaccine Alliance, an organization focused on efforts to immunize children amid the coronavirus pandemic. We want to make sure we don't have people dying just because they don't have access to the vaccine, Gates said Wednesday. We will get a good deal on the vaccine, and we need the world to get a good deal on that. Many of the companies have committed themselves to that. Gates spoke on vaccine safety, saying he expects the Food and Drug Administration will do a good job of reviewing any potential vaccine despite the pressure to make one available to the public as soon as possible. Americans have concerns, have a potential vaccine. According to a poll from the Associated Press NORC Center for Public Affairs Research, only about half of Americans say they would get a coronavirus vaccine if scientists succeed in making one that works. Among Americans who say they wouldn't get vaccinated, 7 in 10 worry about safety, according to the poll. Gates also said the potential vaccine will likely require 2 doses rather than 1, potentially further limiting the number of people who can get vaccinated once a vaccine becomes available. His wife, Melinda Gates, a billionaire philanthropist and co-chair of the foundation, said in May that scientists and health officials may find a vaccine that is effective in preventing COVID-19 by the end of this year, if we're lucky. Even if scientists do find a vaccine in record time, they would still need to make millions and eventually billions of doses of the vaccine for the general public, she said. There are more than 7.6 billion people in the world, and some of the vaccines under development require more than 1 dose, she said. And I quote, "We have never as a globe made a vaccine of this type before, nor of this scale before ever. So this is not a quick nor swift process," unquote, she said. Tanyo, dinideny nga ni Bill Gates paano mo ngayon paniniwalaan yung mga yan na nagsasabing si Bill Gates daw ay nag-uumpisa ng New World Order. Alam nyo, yung sinasabing New World Order, walang taong makakagawa nun, yung order na yon, in the right sense of it, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang Biblia po, ang nagtuturo sa atin, magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Yun ang magiging New World Order. Hindi ang New World Order yung paghahari ng Antikristo na lalagyan ng chips di umano ang mga tao. Napakalaking katarantaduhan ng analysis na yan ng mga pastor ng born again. Paano mo tatawagin New World Order yan? Disorder nga lalabas yan. No? Lalabas nga yan katarantaduhan dahil sabi nyo, conspiracy. Kung totoo yan, hindi order yan. Utos kasi ng Biblia yung order pagka ang ginagawa mo mali sa Biblia, hindi mo pwedeng tawaging order. 14:40 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Let all things be done decently and in order. Within the Christian community, sa mga Kristiyano nung unang siglo, ang isang utos ay gawin ang lahat ng bagay decently and in order. Gawin ang lahat ng bagay may kaayusan, in order, at may karapatan, in authority and in order. Yan ay utos. At kung magkakaroon nga ng world order,
Ang possible na makakagawa lang nito, walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Paano nyo ngayong iaatang kung sino man ang nagnanais gumawa ng New World Order? Mabibigo lahat yan, hindi totoong order ang gagawin yan. Ang gagawin yan, confusion. Yung mga nagtatry ng New World Order na yan, babaksak yan sa confusion and disorder. Lalabas ba? Mas marunong pa sila sa ating Panginoong Jesus? Hindi mangyayari yan, mga naniniwala sa Biblia. Huwag kayo maniwala dyan sa New World Order na yan. Nagtangka na ang tao yan nung umpisa. Ang gusto nila, yung order nila, na nung makarating doon sa kapatagan ng Shinar, nagtayo sila ng tore para gusto nila wag silang kumalat. Ang gusto naman ng Diyos, kalatan nyo ang lupa, sabi niya kila Noe. Magpakarami kayo at kalatan ninyo ang buong lupa. Ayaw naman nilang kumalat, nagtayo sila ng tore, yung tinawag sa Biblia tore ni Babel. Nabigo sila sapagkat nakialam ang Diyos dahil masama yung kanilang ginagawa na parang akala nila sila ang marunong. Ganyan ngayon yung mga, kagaya niyang mga masunayan, gusto gumawa ng New World Order. Mabibigo lang kayo. Magkikita-kita pa rin tayo sa wakas. Maaari nyo kung sampalin. Pero ang sinasabi ko sa inyo, mabibigo kayo. Walang makagagawa ng world order maliban sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, yon ang magiging world order sa kabuuan ng sanlibutan. Walang makakaresist, walang makakatanggi, o walang maaaring magkudeta, o walang maaaring mag-subvert diyan sa world order na yan na itatatag ng Panginoon Jesucristo after the first resurrection. Basahin natin ang 26 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan, yan ang makakagawa ng world order, yung paghahari ni Kristo kasama nung mga nabuhay na mag-uli sa unang pagkabuhay na mag-uli. Yan ang mag-i-establish ang Panginoon Jesucristo ng order sa mundong ito. Kasi marami ng panahon ng lumipas, marami ng nagtangka, walang makakagawa niyan. Ang ginawa nga ni walang hiya at walang Diyos na si Hitler, pinagpapatay yung mga tao para lang maitayo yung kanyang gustong order. Nabigo siya, hindi siya nagtagumpay. Tinangka ng Japanese Imperial Army, Japanese Empire, na magkaroon ng order na sila ang mamamahala. Napahiya ang mga Japanese. Hinulugan sila ng Amerika ng atomic bomb. Natigil sila. Ang layon kasi ng mga Japanese nung araw, nung mga Japanese na yung walang Diyos. Magkaroon ng world order na sila ang mamamahala. They want to take over the management and government of the world. The same thing happened in the Nazi by their leader, Adolf Hitler. Pagsak sila. Mag-aral kayo ng kasaysayan, mga kapatid. Ito naman ngayon, itong mga tinatawag na mason, isang lihim na organisasyon, gagawa raw ng world order. Mabibigo kayo niyan. Wala kayong magagawang order. Disorder and confusion ang magagawa ninyo. Kundi ba naman kayo, mga ek-ek. Ang Diyos pamimiliin mo ang mga miyembro mo kung sino sasambahin Diyos. Paano kung ang napili daga? Kagaya nung napili nung ibang mga Indian, sumasamba sa daga. Hindi ba katarantaduhan yung ginagawa ninyo, mga mason? You can choose a deity of your own, of your choice. Katarantaduhan yan, panluloko sa kapwa-tao yan, mga mason, mahiya kayo. Mga leader ng mason sa Pilipino, naloko na kayo ng mga gagong nag-umpisa niyan, pati kapwa nyo Pilipino, gagaguhin nyo pa. Tignan nyo, doktrina nyo, labag sa Biblia. Labag sa tunay na diwa ng katarungan. Masama yung doktrina nyo, niloloko nyo kapwa nyo tao, mga mason. Kaya mga kababayan, huwag kayo maniniwala dito sa mga born again na mga ministrong ito na meron daw tinatayong world order, ang antikristo raw ang maghahari, tapos lalagyan daw ng tanda, microchip. Sa Biblia, ang antikristo maghahari sa mundo. Pero sandali lang siyang maghahari dahil dadating si Kristo para puksain ang kanyang paghahari. Kaya hindi totoo na yung world order na yan ay antikristo ang maghahari. Gaya ng mga sinasabi ng born again. Paano magiging world order yun? Yung antikristo, tarantado yun. Order ba yung gagawin ng tarantado? Walang tarantadong makakagawa ng order. Natataranta yun tingnan ninyo ngayon ang paliwanag nitong mga pastor na ito. Tingnan natin, no? Bumasa lang tayo ng ilan. Ito po, since the 19th century, many apocalyptic millennial Christian
eschatologists, starting with John Nelson Darby, have predicted a globalist conspiracy to impose a tyrannical new world order governing structure as the fulfillment of prophecies about the end time in the Bible, specifically in the book of Ezekiel, the book of Daniel, the Olivet Discourse found in the Synoptic Gospels, and the book of Revelation. They claim that people who have made a deal with the devil to gain wealth and power have become pawns in a supernatural chess game to move humanity into accepting a utopian world government that rests on the spiritual foundations of a syncretic messianic world religion, which will later reveal itself to be a dystopian world empire that imposes the imperial cult of an unholy trinity of Satan, the Antichrist, and the false prophet. In many contemporary Christian conspiracy theories, the false prophet will be either the last pope of the Catholic Church, groomed and installed by an Alta Vendita or Jesuit conspiracy, a guru from the New Age movement, or even the leader of an elite fundamentalist Christian organization like the Fellowship, while the Antichrist will be either the president of the European Union, the Secretary General of the United Nations, or even the Caliph of a pan-Islamic state. Some of the most vocal critics of end-time conspiracy theories come from within Christianity. In 1993, historian Bruce Barron wrote a stern rebuke of apocalyptic Christian racism in the Christian Research Journal when receiving or reviewing Robertson's 1991 book, The World or New World Order. Another critic can be found in historian Gregory S. Camp's 1997 book, Selling Fear, Conspiracy Theories and End Times Paranoia. Religious studies scholar Richard T. Hodges argues that New World Order rhetoric libels the Christian faith, since the New World Order, as defined by Christian conspiracy theorists, has no basis in the Bible whatsoever. Ayan. Further, Tinan ninyo mga kapatid, itong movement na ito na nagpo-promote niyang paniniwala na yan, nag-umpisa pa pala yan on the 19th century. Nag-umpisa niyan si John Nelson Darby. Nagpe-predict ng globalist conspiracy to impose a tyrannical new world order government structure as the fulfillment of prophecies about the end time. Alam nyo, kung ang Biblia ang pag-uusapan natin, ang mga end time prophecy, mga kapatid, ay ang isang nakakatawag ng pansin, yung paghahari ng Antikristo. Yung Antikristo, hindi yun presidente. Hindi rin po yung, kagaya nung sinasabi nito, na pupwede raw ito ay Papa sa Roma, pupwede raw ito ay isang Secretary General of the United Nations, o halimbawa yung Caliph daw ng Pan-Islamic State. Hindi po totoo, yan ang mangyayari. Kasi ang mangyayari, mangangaral ito eh. Itong magiging Antikristo, mangangaral ito, hindi ito presidente ng European Union o kaya Secretary General of the United Nations. Maling analysis yan. Yang magiging Antikristo na magtatry siya na maghari sa mundo at magtatagumpay siya ng kapirasong panahon, yan po ay mangangaral. Mangangaral ng isang relihiyong mali na kung tawagin sa Biblia ay Dakilang Babilonya. Yan ang relihiyon na yan, tawag dyan patutot, iwaga ng Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. At ang maghahari sa mga taong ito, sa relihiyong ito, magtatry siyang pagharian niya ang buong mundo at siya po ay isang mangangaral. Magpapakilala siyang Diyos. Basahin natin ang 2 Tesalonica. huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. Ayon, meron pong tao ang tawag, anak ng kapahamakan. Ang sabi, taong makasalanan, tao po ito. Taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Itatanyag niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Uupo siya sa templo ng Diyos, tapos sasalangsangin niya, babaliwalain niya, kanyang pupusungin ang lahat na tinatawag na Diyos mula sa Ama, sa Panginoong Hesus, at sa Espiritu Santo, kakalabanin nitong walang hiyang Antikristong ito, na ang tawag sa Biblia ay taong makasalanan,
anak ng kapahamakan. Ang sabi, the man of lawlessness or the man of sin and the son of perdition. Yan po. Yan yung antikristong sinasabi na makakapaghari sa mundo. Pero yan po, i-reveal yan. Yan po ay ating makikilala, ipapakilala yan ng Diyos sa tao. Kaya sa Biblia, marami pong warning para makilala mo, para wag kang mabiktima nito. Tao lang yan, hindi yan talagang Diyos. Pero magpapakilala siyang Diyos. Kaya magbantay lang kayo para wag kayong maloko. Pagka nabalitaan nyo na dito sa lupa ngayon, sa ating panahon, meron ng mangangaral na nakaupo sa templo ng Diyos at nagsasabi na siya ang Diyos, yun na yun. Wala pa naman akong alam na nagsasabing siya ang Diyos, kundi yung nasa Pilipinas pa lang sa Davao na siya ang Diyos no? Nakipagpalit ng araw sa kanya ng pangalan ng Panginoong Kristo Kawawang mga taga Davao. Swerte nyo, nagkaroon kayo ng presidente sa katauhan ni Presidente Duterte. Pero dyan din sa Davao, malas kayo dahil nagkaroon kayo ng Diyos dyan na ang pangalan Apollo. Na di umano yung Diyos nakipagpalit ng pangalan sa kanya. Kamanghamanghang katangahan ang maniwala dyan. Kawawa namang mga taga Davao. I sympathize sa mga kamag-anak ng mga nabiktima nitong magkaroon ng panibagong Diyos. Ngayon, alam nyo mga kababayan, iisa lang ang aabangan nyo. Pag mayroon ng tao na nagpapakilalang siya ang Diyos at gumagawa na ng kahanga-hangang himala, naghihimala na, nakakapagbigay buhay na sa larawan. Kaya hindi naman ako nababahala pa. Ito naman kasing nasa Davao, wala pa namang nagagawang himala, ito nakamangha-mangha No? Kasi yung Antikristo, Bra Josel, na maghahari, bago dumating ang tunay na Kristo, magpapakilala siya ang Diyos, tapos gagawa siya ng mga himala. Kaya sa pamamagitan ng himala na yon, madadaya niya ang mga tao para siya makapaghari. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 3. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. Yung palang hayop na yun nga yung Antikristo Binigyan ng dragon ng kapangyarihan, pati kanyang kaluklukan, pati kanyang dakilang kapamahalaan. Ibibigay ng dragon dito sa Antikristong ito. Bakit ibibigay ng Diablo o ng dragon dun sa Antikristo yung kanyang luklukan, yung kanyang kapangyarihan, at yung kanyang dakilang kapamahalaan? At pagka nabigay na dun sa Antikristo yung kapangyarihan ng dragon, ang dragon si Satanas yun Pagka nabigay niya na dun sa hayop o sa Antikristo, gagawa ngayon ng milagro itong Antikristo. Itong hayop na ito. Basahin natin sa 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Yan, isa sa kanyang gagawing himala, kamangha-mangha, magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Ayan huwag kayong makalimot. Sinasabi ko na sa inyo, meron ng clue ang Biblia. Yung Antikristo, isa sa gagawing himala nun, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tandaan nyo mga kapatid. Pag may nabalitaan na kayong nagpapababa ng apoy mula sa langit, meron ka ng clue, meron pang kasunod. Meron pa siyang gagawing himala. Tuloy natin. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Yung bulaang propeta, siya ang mag-i-initiate para ang mga tao gumawa ng larawan ng hayop, yung larawan ng beast ng Antikristo. Ang kakunayb kasi nitong Antikristo, bulaang propeta. Itong Antikristo na maghahari, no? Magpapakilalang siya ang Diyos, meron siyang propeta. Para bang yung tunay na Diyos, Bra Josel? Ang tunay na Diyos, ipinapakilala ng kanyang mga propeta, kagaya ni Moises. Ang pinakilala niya yung tunay na Diyos. Siya propeta. Itong Antikristo, na propeta rin ito mangangaral din ito Pag nag-claim na siya na ang Diyos, kailangan niya ang isang propeta. Yun yung bulaang propeta na gagamitin niya para siya makapag-claim na siya ay Diyos. Gagamit siya ng isang bulaang propeta. Yung bulaang propeta ngayon ang mag-i-encourage sa mga tao
na gumawa sila ng larawan noong hayop, no? Noong Antikristo na nagpapakunwaring Diyos, gagawa sila ng larawan. Ano ang mangyayari? Tuloy natin ang basa. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ayan. Gagawa sila ng larawan ng hayop. At ito namang nagpapakunwaring Diyos, na siya ang Diyos, ay bibigyan niya ng hininga yung larawan ng hayop. Ayan, tatandaan niyo ang mga milagro, nasa Biblia na. Yung propeta niya, mag-i-encourage sa tao na gumawa ng larawan ng hayop. No? Tapos, yung Antikristo na nagpapakilalang siya na ang Diyos, bibigyan niya ng buhay o hininga yung larawan na ginawa. Upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, magsasalita yung larawan. O ngayon, pag nangungusap na, nagsasalita na yung larawan ng hayop, papasambahin ng mga tao sa larawan ng hayop. Ayun, tuloy ngayon tayo sa 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Ayon. Pagka itong Antikristong ito na nagpapakilalang siya ang Diyos, ay nasa kapangyarihan na yung bulaang propeta na pinakapropeta nitong nagpapakunwaring Diyos na ito, kukumbinsihin niya ang mga tao na sumamba sa larawan ng hayop. Magpapagawa sila ng larawan ng hayop. Hindi natin alam kung anong larawan yan. Pero ang magaganap sa mundo, in our technology now, lalabas, mapapaniwala niya yung nakakaintindi sa technology. Lalabas, this will be supernatural, Brother Josel. Papagsalitain niya yung larawan ng hayop, bibigyan niya ng hininga, hindi by technology siguro. It is above technology para mapaniwala niya yung nakakaalam ng technology. Kasi kung ikaw, Brother Josel, marunong ka ng technology, marunong kang mag-edit, marunong kang magmandaya nung mga akala mo talagang gumuguho yung Empire State. Nagagawa na ngayon yan sa mga mga computer eh. Kung ikaw alam mo yon, hindi ka basta maniniwala dito sa Antikristo kasi alam mo naman yung technique eh ng lalagyan ng computer sa loob, magsasalita yung larawan, maaaring hindi ka maniwala dahil alam mo ang technology. Pero ito, papaniwalain niya lahat eh. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Tamo, maniniwala halos lahat ng klase ng tao sa kanya na siya nga Diyos kasi nakakapagbigay siya ng hininga sa larawan. At ang nangyayari pa, nagsasalita yung larawan. At para mapuwersa nila lahat ng tao na sumamba sa larawan ng hayop, papatayin nila ang hindi sasamba sa larawan ng hayop. Papatayin nila. Pagka hindi ka sumamba at hindi ka nagpalagay ng tanda ng hayop na yon, hindi ka tumanggap ng tanda niya, hindi ka makakabili at hindi ka makakapagbili. Tuloy natin, kapatid na Daniel. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Meron palang bilang yung tanda ng hayop. 666. Yan ngayon ang ipinaliwanag ng Sabadista. Na yung paliwanag ng Sabadista 666, yung hayop daw na yan, yung Papa sa Roma. No? At yan naman ang minana ni Felix Manalo na dating ministro ng Sabadista. Na itiniwalag ng Sabadista. Kung bakit itiniwalag ng Sabadista, sila lang ang nakakaalam noon. Meron akong kopya eh. Ba't nila itiniwalag si Felix Manalo? Pero kahit natiwalag si Manalo sa kanila, minana ni Manalo yung paniniwala ng Sabadista na yung 666, yun yung Papa sa Roma. Na yun naman ang natutunan ni kapatid na Nicolas Perez, yung nagturo sa akin nung ako'y bagong nag-aaral ng Biblia. Ang natutunan naman ng kapatid na Perez, yung tinuro ni Manalo sa kanila kasi ministro ni Manalo si kapatid na Perez dati na ang 666 daw ay ang Papa sa Roma. Kaya yun din naman ang natutunan ko. At yun, yung Vicarius Filii Dei. Salamat sa Diyos, naalis na ako dun sa pagtuturo na yun na natuklasan ko later, mali yun yung interpretasyon ng mga ito Sabadista. Pakita natin ang paniwalang Sabadista tungkol sa Vicarius Filii Dei. Ito po ay
libro ng Sabadista. Ang pangalan po nitong libro, The United States in the Light of Prophecy, or An Exposition of Revelation, chapter 13, verses 11 to 17, published in 1874. Pakibasa, kapatid na Daniel. The Pope wears upon his pontifical crown in jeweled letters this title, Vicarius Filii Dei, Vice Regent of the Son of God, the numerical value of which title is just 666. The most plausible supposition we have ever seen on this point is that here we find the number in question. It is the number of the beast, the papacy. It is the number of his name, for he adopts it as his distinctive title. It is the number of a man, for he who bears it is the man of sin. Yan. Yan ang paliwanag ng mga Sabadista. Yun daw ang Vicarius Filii Dei. Nilagyan pa nga nila yan ng kwente para palitawin na 666. Yun daw ang titulo ng Papa. Ito yon. Pakilagay mo nga, kapatid na Daniel, paki-explain mo nga yan. Yan ang explanation ng Sabadista. Minana yan ng Iglesia ni Manalo. Minana rin naman yan ang nagturo sa akin nung ako'y bata pa. Ayun. Pero salamat, nakatakas ako sa maling paniniwala na yan. Ito po yun. Kapatid na Daniel. Ito po ang nakalagay, Vicarius Filii Dei, at nilagyan po ang bawat isa na letra ng bilang na nagko-correspond sa Roman numeral. At ang bawat isa po kagaya ng letter V na tumatayo na bilang numero, ang corresponding number niya po ay 5. At ang I naman po ay 1, ang C ay may katumbas na 100 sa Roman numeral. Yung A ay wala pong corresponding number kaya nilagyan po nila ng 0 lamang. Ang R ganun din po kaya 0 lang ang nakalagay. At meron ulit I corresponding sa 1 at V corresponding sa 5. Ang S po ay wala din po corresponding na numero sa Roman numeral. At yun pong Vicarius ay bumubuo ng 112 kung i-add yung lahat po ng mga corresponding numbers doon po sa mga letra ng Vicarius. At pupuntahan naman po ang Filii sa F, wala din po itong corresponding Roman number. Kaya 0 ang kanilang inilagay. Ang I ay 1, ang L po ay corresponding sa number 50. At ang I ulit, isa pa, at ang isa pa rin po sa Filii. Kaya meron pong kabuuan ito na 53. At doon naman po sa Dei, ang letter D po ay nagko-correspond ng 500 sa Roman numeral. Ang E ay wala din pong corresponding number at meron po ulit isang I na nagko-correspond sa number 1. Kaya po yun ay may kabuuang 501. Kung isusuma total po yung Vicarius na may kabuuang 112 na nakuha sa mga corresponding numbers ng letrang nakapaloob dito at yung 53 sa Filii at yung 501 sa Dei, ito po ay bumubuo daw ng 666 kapag pinagsama-sama na kanila nga pong inia-attribute doon po sa Vicarius Filii Dei na tumutugon doon sa Papa, kapatid na Eli. Ako, tinuro rin sa akin ng kapatid na Perez yan eh. Kasi namana niya rin yan kay Manalo, nanama naman ni Manalo sa Sabadista. Eh wala naman ang ginawa yung Papa sa Roma, para siya nga atangan mo na siya yun. Eh yung sinasabi dito sa Apokalipsis, abay, gagawa ng malaking himala yun. Kaya ang mga tao masasambahin siya eh. Bakit? Eh papagawa ng larawan ng hayop yung bulaang propeta, sa mga tao papasambahin. Pag hindi ka sumamba, ipapapatay ka doon. Pagkatapos, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tapos, magbibigay ng hininga sa hayop upang yung larawan ng hayop makapangusap. Hindi naman nangyari yan noon. Para pakahuluganan mo yan na nga yung, kaya alam mo, Brad Josel, eventually, nung umpisa, sinasabi ko rin, kasi wala naman akong tutol sa kapatid na Perez nung umpisa. Siyempre, siya nagturo sa akin. Pero nung huli, nung naisip ko, hindi makatwiran ito. Hindi tama ito na sabihin mo ito yung Papa sa Roma. Unang-una, yung sinasabi sa hula, di pa naman nagaganap sa Papa sa Roma. Paano mo sasabihin siya yung hayop? In fairness sa Papa sa Roma. Eh, sino ba yan, Bradeli? Hintayin natin. Yun ang naliwanagan ko sa Biblia. Hintayin natin, ihahayag yan eh. Eh di, hintayin natin ihayag. Sa loob-loob ko, sasabihin ko nga sa mga kapatid dito sa iglesia, tandaan nyo lahat yan. Pag nakita nyo na yan, nasa Biblia, ayun, yun na yun. Pero hanggang wala yun, huwag kayo munang maligaw na kung sino-sino ang paparatangan natin na yan yun, no? Dati ako, nagkamali rin ako ron dahil yun ang itinuro sa akin ng aking mentor eh. Talaga naman ganun, pag bata ka pa eh. Eh, iba na ako ngayon. Sabi nga ni Pablo, nung ako'y bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Pero nang maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ayun.
Kaya ganun talaga, pag bata ka, kung ano yung sabihin sa'yo, turo sa'yo, naniniwala ka. Eh ngayon, turo mo sa akin yan, hindi ako maniniwala. May tanda eh. Meron siyang magagawang tanda. Yung Antikristo na yan. Yan. Para yan, i-focus mo sa Papa sa Roma. Yan. At para sabihin mo na yung Iglesia Katolika, yun yung Babylonia, mali rin yun. Kasi yung dakilang Babylonia, yan ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Eh hindi naman ang Iglesia Katolika ang nauna eh. Ang interpretasyon kasi nila dyan, ang Iglesia Katoliko daw yung patutot na Babylonia, kasuklam-suklam sa lupa, ina ng kasuklam-suklam, ina ng mga patutot. Yan ang sabi ng mga iba-ibang mangangaral. Mali yan. Mga kababayang Iglesia ni Manalo, huwag niyong paratangan ang Iglesia Katolika, yan ang Babylonia, no? Maaari pa, bahagi ng Babylonia yan. Pero hindi yan ang Babylonia kasi yung babaeng patutot na yan, yan ang pinanggalingan ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa eh. Yan ang ina ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Eh hindi naman nauna ang Katoliko eh. Mali yung analysis ng mga nauna sa atin eh. At ang kanyang ang lawak niya, siya ang pinananagot ng Diyos sa lahat ng mga pinatay sa lupa. 18:24 ng Apokalipsis. At nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Nananagot pala itong dakilang Babylonia ng lahat ng pinatay sa lupa mula kay Abel. At sa mga propeta. Eh sa panahon ng mga propeta, wala pa naman ang Iglesia Katolika eh. Paano mong ipaparatang sa kanya yan? In fairness sa Iglesia Katolika. Pari sa Cebu. Kita mo? Alam mo ba yan? Hindi mo alam yata ipagtanggol yan eh. Ngayon, gagamitin mo na ngayon yan. Mali yung paratang nyo na Iglesia Katolika. Bakit? Kasi hindi pa naman kami umiiral nung patayin si Abel. Hindi pa kami umiiral nung patayin ng mga propeta. Pero namana yan ng Iglesia ni Manalo. Pakinggan nyo ito. Ay ginagawa ng unang Babylonia na siyang sistema ng unang pagkalikot. Pero sino ho nagmana niyang sistemang yan na papagkumpisalin ng mga tao sa mga pari nila? Ituloy mo. Ito ang sikreto ng kapangyarihan ng mga pari ng Iglesia Katolika Romana ngayon. Sa mga tidang nagsasagawa ho ng unang kulto ng Babylonia na magkumpisal ang mga miyembro para mahawakan sila sa kapangyarihan ng mga pinagkukumpisalan nilang mga pari ay isinasagawa ngayon ng mga pari ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang itinatanong ko, paano napasalin sa Iglesia Katolika ang sistemang ito ng kulto ng Yan ang turo ni Manalo. Ang Iglesia Katolika ang kanilang sinisisi ng kulto ng dakilang Babylonia. Pero kung naiintindihan sa Biblia ng lahat ng mga ngaral, hindi mo ipaparatang ito sa Katoliko lang. Kasi ang dakilang Babylonia, ang inaakusahan o sa kanya ipinapataw ng Diyos ang kasalanan doon sa dakilang Babylonia, yung babaeng patutot na yon, nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa kasama si Abel. Ang dugo ng mga propeta. Si Abel, propeta yan eh. At lahat ng mga banal, kasama rin si Abel doon sa mga banal. At ng lahat ng mga pinatay sa lupa, kasama rin si Abel doon. Paano Iglesia Katolika yan? Wala pang Katoliko panahon ni Abel. Kaya kilala mo ngayon kung anong dakilang Babylonia, Bra Josel? Kaya ako, yung itinuro na yun ng kapatid na Perez, namana kay Manalo, nama naman ni Manalo sa Badista, ay iniwanan ko yun. At hindi naman ako nahihiya na aminin ko sa harap ng bayan na yung itinuro sa akin na yun, nung ako'y bata pa, mali yun. Mali talaga yun. Bakit? Meron namang hula sa Biblia 29:24 ng Isaias. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ba't ko ginagamit ang talatang ito? Kalooban ng Diyos ito eh. Ang namamali sa diwa, makakaunawa. Matututo ng aral. Naunawa ko eh. No? Sa awa ng Diyos, naunawa ko. At hindi ipinaunawa sa akin ng tao. Salamat sa Diyos, natuto ako. Kasi sabi ng Biblia, siyang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Silang mapag-upasala, matututo ng aral. Yung hindi kasi pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng presumption na hindi totoo eh. Kasi kung mauunawa mo yung salita ng Diyos na tungkol doon sa Antikristo, ang sabi, ihahayag yun. Basahin natin sa Tesalonica. Ihahayag siya sa kanyang kapanahunan. Kaya nga itinuturo ko sa inyo, hinihintay ko yun para kayo rin alam nyo mga kapatid, mga kababayan.
no? At kung halimbawa, mamamatay na ako, naituro ko na sa inyo, kayo naman ang magpapatuloy na maghihintay para wag kayong matatakan ng tatak ng Antikristo. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Kita mo, merong takdang panahong mahahayag yan. 2,000 years ago, sinabi na ni San Pablo. And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. Oh, the man of perdition will be revealed in his time. It will be revealed. Huwag kang presumptuous. Huwag kang magkakapa na para pati ang mga tao napapaniwala tuloy sa mali. Sinabi na ng Diyos ihahayag yan sa kanyang kapanahunan. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Tapos, kwenta ka ng kwenta ng 666. Saan mo kukunin ang kwenta ng 666? Hindi pa nga nahahayag yun. Pag nahayag yun, sa kanya ibibigay sa'yo yung kanyang code. Pag nahayag na siya, mahayag na rin yung code niya. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, ano po ba yun? Malay ko. Hindi pa nga nahahayag yung gagamit nun pag nahayag na siya, malalaman mo na yung barcode niya. 666. Nahayag na siya. Hindi pa nahahayag. Ba't uunahan ko pa? Huwag nyo nang itanong sa akin yan kung ano ba yun. Sino ba yun? Ano ba yun? Paano ba yun? Ahayag yan ng Diyos. Mahayag yan. At pagka nahayag na yan, makikita mo na yung mga gagawin niya. Yun nga ang nagbigay sa akin ng ideya. At kung mapapakialaman ito, di intay yung mahayag. Kung halimbawa, mamamatay na ako bago mahayag, maitawid ko man lang sa aking mga anak, mga kapatid, mga apo, mga kaanib sa iglesia. Pagka dumating na yung ganyan, yun na yung Antikristo, ingat na kayo. Huwag kayong matakot doon, huwag kayong magpatatak doon. Kahit patayin ka, huwag kang magpapatatak doon. Kasi pag hindi ka nagpatatak doon, isasama ka naman ni Kristo sa unang pagkabuhay na mag-uli. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kita mo yon? Yung palang maghaharing kasama ni Kristo, loob ng 1,000 taon, kasama ron yung mga hindi sumamba sa hayop at hindi sumamba sa kanyang larawan, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Kasama sila sa magiging dapat na magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang liwaliwanag Maghahari muna yung Antikristo bago mabuhay na mag-uli ang mga unang mabubuhay sa pagkabuhay na mag-uli at maghahari silang kasama ni Kristo. At kasama sa kanila yung hindi tumanggap ng paghahari ng Antikristo.